SM City, Santo Tomas. May bago na naman tayong pasyalan. So mga kawasak ko, isipin nyo naman kung medyo tinanghali pa ako, no? So sa atin, kapag kagantong madaling araw, pag dito polusyon agad. Urinal. Dito, ihi lang naman tayo mga kawasak. Aray ko. Philippine Sports Stadium. Meron tayo ngayong tinakbo na 344.6 kilometer. Alright, what's up mga kawasak? Good morning sa inyong lahat. Napakahabang panahon na simula nung gumising ako ng gantong oras, no? Gumigising lang naman ako mga kawasak ng gantong oras kapag papunta tayo ng Bulacan. Alam niyo naman ang dahilan kung bakit ako napunta ng Bulacan no? So ngayon, naisip kong mag-content na din. So kakarimap lang ng ating click mga kawasak, no? Ang dami nagtatanong sa akin kung paano daw ba yung consumption nito, yung fuel consumption after ma-remap. Diba nagpa-remap naman tayo, no? Ano nga ba ang fuel consumption nitong ating click after ng ECU remapping? So ngayon, tetest natin, hindi na lang tayo magmamanual mga kawasak kasi nga kakapultang ko lang nung isang araw tapos gayon ko lang ito nagamit. So hindi tayo makakapag-manual at gagamitin na natin ay yung digital kung saan sa instrument panel, no? Doon na lang tayo magbabase mga kawasak, no? Ngayon ay nai-reset ko na yung trip A at tumakbo na tayo ng 1 kilometer mula sa bahay, no? Dito tayo magbabase mga kawasak. Siguro yung tatakboy ko ngayon ay 150 to 160 kilometers. Pero ang gagawin ko balikan, no? Yung pagbalik doon natin titingnan kung ilang kilometers ba per liters ang itinipid o itinakaw nito, ano, kung ano yung makukuha natin ngayon na average fuel consumption mga kawasak, no? So dito na tayo magbabase sa ating panel gauge, no? So ngayon tatakbo tayo ng Bulacan mga kawasak, no? May importante lang tayong gagawin doon. Tapos syempre isama ko na rin kayo sa journey ng aking paglalakbay ngayon para masaya naman, no? Hindi lang ako nag-iisang bibiyahe, kasama ko kayo. So yun, tara, let's go. Ang hirap lang ngayon pag madaling araw bumibiyahe ay nagpa-fog yung ating lens ng helmet mga kawasak. Kasi nung minsan nilagyan ko na to ng anti-fog dito sa ating lens. Kaso nga lang ang hirap sa gabi. Ang hirap kapag kayo medyo umuulan tapos gabi na. Sulong-sulo ako mga kawasak sa ilaw. Tapos medyo malabo pa yung anti-fog, no? Medyo lumalabo yung paningin ko. Kasi nga syempre film yan. Nakalagay lang yan sa lens na parang isang tempered glass, ganon. Parang isang plastic protector gano'n. Medyo lumabo, ano. Hindi katulad ditong clear lens ko. Kapag ito lang, pag sinuot ko, parang wala akong helmet, no. Talagang malinis na malinis. Kaya nga, tinanggal ko na. Kapag nagpa-fog na lang, inaangat ko lang yung visor ko ng konti. Nakakatuwa after nung ma-reset mga kawasak. After ma-ECU rev up, no. Ang lakas ng torque niya. Kunti pa lang yung rev mo, parang ang haba na ng kanya itakbo. 3:30 nga pala ngayon ng umaga. Siguro mga 3:25 tayo nag-take off. Pagpalagyan na natin, isagad na natin yung sa 3:30. Siguro more or less 3 to 4 hours bago ako makarating ng Bulacan. Sarap talaga bumiyahe pag madaling araw, oh. Napakalinis ang kalsada. Kaya naman madaling araw ko umaalis mga kawasak. Siyempre, tulad ngayon, weekdays, traffic na sa Manila ng mga alas 8, alas 7, ganun. Kaya kailangan ko mga alas 6 nandun ako sa Manila para makalagpas agad ako. Naiinis talaga ako kapag sobrang traffic. Siyempre, sino pa namang may gusto sa traffic, no? Kaya ngayon, madaling araw ako umaalis pagka ganito. Parang nagsala lang ako ng suot kong jacket kasi nung last na pumunta ako doon, di ba hindi pa 4 months? Parang August pa lang nun. Hindi pa ganun kalamig, no? Ngayon, medyo malamig na mga kawasak. Kaya medyo nilalamig akong konti. So, malayo-layo na naman ako para bumalik. So, okay na to. Maya-maya naman pag sikat ng araw, unti-unti na yung iinit. Nga pala, ang takbo lang natin mga kawasak is
80 to 100 lang, ganan. Depende sa mood ko. Yung parang natural na takbo ko lang kapag tinatamad ako, 80 lang. Tapos kapag sinisipag-sipag naman ako, nasa mood mga 80 to 100. So ganan, yung normal na speed ko lang sa kalye. Hindi ko papatipidin yung motor ko, hindi ko wawaswasin. So kung ano lang yung takbo ko talaga, yun eh, yung normal na pagpapatakbo ko sa isang motorsiklo. Makakawasak may pinagbago sa top speed, may dumagdag na, kasi dati ang top speed ko 111, so pinakamabilis ko na yung speed dito sa ating click. Tama na yun, tinesting ko lang kasi napakaganda ng kalsada. By the way, nasa Chaong na tayo, 8:36 AM. Welcome to SM City Santo Tomas. Ang lupit ng SM nila, oh. Ang ganda. Sa bagay, bago eh. Kasi yung mga SM dito kupas na eh. Ayan, no? SM City Santo Tomas. Ah! May bago na naman tayong pasyalan. Sana magkaroon din sa Candelaria, no? Calamba, Laguna. Meron na tayong tinakbong 55.9 kilometers at meron pa tayong 100 kilometers na tatakbuhin hanggang dun. Cabuyao, Laguna. Halos 1 year ata or 2 years dito kung tumira dito. Nung pagkatapos ng graduation ko dito ako nagtrabaho. Ay nako, nakakaantok. Ito lang yung minsang kalaban kapag umalis ka ng madaling araw eh. Bago sumikat yung araw eh, medyo nakakaantok. Pero titigil tayo mamaya sa it's either ng gasolinahan or sa convenience store. Kasi nangangalay na din yung puwet ko eh. Parang kumakapal na yung puwet ko eh. Di ko na maramdaman eh, no? Diyan yung work ko dati. Tapos dito naman ang aking bahay. Diyan, Katapatan Homes. Pagas muna tayo makakawasak. Tapos 7-Eleven. So mga kawasak, nandito pa din tayo sa bayan ng Cabuyao, Laguna. Tuloy-tuloy na ulit ang biyahe ko. Nagmapa na ako kasi may Santa Rosa, magbubukas na din naman ako ng mapa eh. Talagang hindi ko kaya dumaan ng Maynila nang walang mapa. Nakabase talaga ako sa mapa, mga kawasak. Ang dami kasing pasikot-sikot dun, hindi ko kaya. So mga kawasak ko, isipin niyo naman kung medyo tinanghali pa ako, no? Baka wala na tayong singit-singitan dyan, no? At hindi ng traffic. Kaya mas gusto ko dito ang bumabiyahe ng madaling araw dito pagpapunta akong Bulacan, no? Pagalingan na lang dito sumingit, mga kawasak ko. Kung sa atin kapag kagantong madaling araw eh pag dito pollution agad. Alabang, alabang, alabang. Dito na ako sa Alabang. Napaka-traffic na. Ano pa yan, oh? 5:30 pa lang ng umaga pero ang traffic na dito. Ganito talaga dito kapag mga busy days, weekdays yan. Pero natutuwa ako sa traffic dito, ha. Kakaiba. Sobrang daming motor at mga sasakyan. Ang sarap sumingit-singit. Parang nahasa yung skills mo sa ay kadiri naman to. Dudura. Skills mo sa pagpapasingit-singit ng sasakyan eh, ng motor. So meron ata 89.3 tinakbo. Medyo lagpas na tayo sa kalahati at nandun na tayo. Yan ang ayoko eh, kapag uminom ako ng tubig o kahit ano. Naiihi ako kasi nag-stop over sa Cabuyao. Uminom akong Gatorade. Halos 1/4 na lang yung natira. So ngayon parang sasabog yung pantog ko.
Sukat exit. Wala na ditong cash lane. Puro naka ATC na. Bakit pinapakaliwa niya ako eh? Alam ko diretso lang to. Urinal. Dito, ihilang naman tayo mga kawasak. My goodness, dito pa naman dali. Yun. My god. Ang masama lang dito mga kawasak sa ating top box na yan, nakakailang i-side stand kapag kaalanganin yung stand mo kasi may tendency na tumaob kasi medyo mabigat yung top box ko ngayon may mga laman yan may prone siya sa pagtaob kaya lagi ako naka double stand ngayon. Tamo, nag side stand lang ako kanina pero alanganin kaya dinouble stand ko na. Bikutan exit. Pinapakaliwa na naman ako nito. Alam ko, kanan dito. Alam ko, natandaan na to. SM Bikutan na yan Shoutout kina Kuya Alex, kay Kabote TV. Umaga na. Maaraw na Sa kalsada na tayo inabutan ng sikat ng araw. 50 kilometers na lang or 60. Manila, going back into Manila. Hinahanap kita Manila. Ang ingay mong kay sarap sa tenga. Aray ko, mugs ko na naman. Nakailang lubak tayo ngayon mga kawasak Sana wala namang na-damage sa aking mugs. Tama. Ang tagal ng biyahe ko nito. Labot tayo ng traffic ng rush hour. SM North EDSA. So ito mga kawasak, diretso na tong Bulacan. Ay naku, gutom na ako. Kakain muna ako bago ako makadating dun. Hindi ko na kaya. So ngayon mga kawasak, may tinakbo na tayong 125 kilometers ayon kay Gulo-Gulo. Aray ko ay 27 kilometers na lang andun na tayo. So maybe 1 hour or 45 minutes nandun na ako. Pero kakain muna ako. Nagugutom na ako Yan mga kawasak, nasa Philippine Arena na naman tayo. Diba, nakakatuwa. Padalawang beses na nating bumalik dito sa Philippine Arena Hindi naman bumalik, kumbaga daan. Dito lagi tayo dumadaan pag pumupunta ng Bulacan. Kaya kaya titigil dyan Pero pag may kasama ako mga kawasak, saka ako titigil dyan. Saka ako pupuntahan yung loob na yan Ang laki dami din kainan dito. So lang mga kawasak, may tinakbo na tayong 143 kilometers. So napatagal tayo kasi nga inaabot tayo ng traffic sa Manila. May shortcut pala dito pa, NLEX papuntang Manila diba? Philippine Sports Stadium. Ang ganda. Sa kaya pwedeng tumigil at makapag-picture Siyempre picture tayo, di natin papalagpasin yung mga ganyang pagkakataon. Philippine Arena yan So yan mga kawasak, medyo malapit-lapit na ako. 144 pa lang yung tinatakbo natin. So ang kukunin natin consumption mga kawasak ay yung hanggang pag-uwi natin ng Candelaria, which is mamaya. Siguro mamayang gabi Balikan ko lang kayo mamaya at malapit na din naman ako sa ating dapat ay mga 300 plus kilometers yung ating tinakbo bago natin kunin ang fuel consumption nito.
So yun, what's up mga kawasak? At pasensya na at kinat ko na dun yung video kasi may mga mahalaga lang akong ginawa. Ngayon ay pabalik na ang Candelaria ulit mga kawasak sa Quezon Province. Kasalukuyan ay nasa Bulacan pa din ako. Anong oras na? 3:48 in the morning. At madaling araw ko ulit naisipan na tumakbo pauwi para hindi traffic. Kita nyo naman yung napagdaanan ko kagabi, kahapon, napaka-traffic yo. Kaya ngayon samahan nyo ang pauwi at may tinakbo na tayong 191 kilometers at siguro plus 150 pa yan. Madami pa akong pinuntahan kahapon kaya hindi ko na naisama sa vlog ko. Uwi mo, ano ba naman itong daan na to? Parang kabayo. So yun, kita-kits tayo sa Candelaria mga kawasak. Tamang montage na lang muna tayo pauwi. What's up mga kawasak? Tinanghali na tayo ngayon, 8:42 in the morning. At nandito na tayo sa Candelaria, Quezon. Welcome to Municipality of Candelaria, Quezon, my hometown. So dito na ako liliko sa Malilo mga kawasak. Meron tayo ngayong tinakbo na 344.6 km. So dito na tayo magbabase sa panel gauge mga kawasak ha. At ang ating fuel consumption ayon dito sa ating motor ay 49.8 kilometers per liter. Parang hindi naman naka-apekto sa fuel consumption yung ECU remapping natin, no? So yun yung ating fuel consumption ngayon mga kawasak. Not bad, no? Pagpalagay na 50 kilometers per liter na lang. Di parang ganun na din nung hindi ko pa pinaparemap. Pumapalo din to ng 45 to 50 kilometers per liter. Depende sa layo ha. Mas malayo, mas matipid mga kawasak. So yun, nakakapagod yung biyahe natin ngayon. Umalis ako doon ng alas 3 at 8:44 na. Halos 5 oras yung ating ibiniyahe at nakadalawang tigil ako. So yun, nandito na ako mga kawasak sa aming bayan at malapit na ako sa amin. So yan lang ang ating fuel consumption sa layo ng ating tinakbo ngayon. So yan, ride safe always and peace.